At kaugnay po sa naging hakbang ng impeachment court sa naibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, usapin po natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Ma'am Connie, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bakit po ipinagpaliban muna ng Kamara yung pagtanggap sa ibinilik po na Articles of Impeachment? Pakilinaw lamang po. Unang-una kami po ay humihingi ng clarificatory sa ating kagalang-galang na mga hukom, senator, judges, kung ano po yung kanilang talagang nais, no? So, sa amin naman po, ay, ito ay paglilinaw lamang. So, ito pong amin pong paniniwala, siguro may mga ilang bagay po lamang kami na nais linawin. Hindi ba ho lalong maantala yung impeachment proceedings sa ganito? Kung tinanggap po namin yung, ito po, kanya-kanya po kasi kami ng pananaw, no? Kung tinanggap po namin yung kanilang ninanais, di parang tinasabi po namin na tama po yung kanilang ginagawa. Marami po sa amin ang hindi po naniniwala at ang iba po sa amin, ang paningin ay ito po ay unconstitutional dahil ito po ay wala naman po sa rules. Sabi po ni Senate President Cheese Escudero, ang Senado ang korte at ang House ay prosecutor, kaya hindi raw co-equal branches ang dalawang kapulungan kapag usapin ng impeachment, no? Kayo ho ba, syempre, ito ho yung talagang sinasabi ngayon na hindi naman bycam kasi ito. Tama naman po sa ganyang aspeto, subalit ang paniniwala po kasi namin, kami po kasi ang trabaho po namin mag-prosecute. Aha. Sila po bilang senator judges, ang trabaho po nila ay mag-conduct ng trial. So kami po ay nalilito kung bakit nga po ito'y kanilang ginagawa dahil hindi naman po nila ito, hindi naman po saklaw ng kanilang kapangyarihan yung ibalik ito dahil meron po tayong tinatawag na presumption of legality. Aha. In fact, ito po dun sa kaso po ni Chief Justice Corona, ito po ay sinaad ni dating Senator Judge, Presiding Officer, Senator Juan Ponce Enrile. Okay, pakilinaw lamang po kasi may mga lumabas, hindi ho ba na, sabi nga, breaking news pa na naglabas na kayo ng certification, tapos binabalik nyo na nga ho daw ang bola sa Senado. Ano ho ba? Tapos ngayon parang nagkakaroon ng deadlock. Ano ho ba ang talagang lagay at direksyon po ng impeachment case laban kay Vice President Duterte? Kasi nabasa ko po yung tenor o yung laman po ng kanilang resolution. Dalawa po yung kanilang resolution. Yung isa po yung paghingi ng certification at yung isa ay pagpayag po namin na ito po ay gawin sa 20th Congress. Unang-una, hindi naman po, yung sa certification po, may mga clarificatory questions po kami. Pero doon po kasi doon sa pangalawang hinihingi po nila ay hindi naman po ito masasagot ng 19th Congress dahil iba na po magiging composition ng 20th Congress. Kaya sa totoo lang, hindi naman po namin masasagot yung buong resolution na nais nila. Nung kami po ay nag-uusap-usap ng mga panel o prosecutors, kanya-kanya rin po kami ng mga opinion. Kaya mas minarapat po muna namin na hindi po muna ito tanggapin dahil iba-iba rin po kami ng opinion pero nagkakaisa po kami na ito po ay wala po sa kanilang kapangyarihan. Oho. Ayon po doon sa mga nag-frame no, ng 1987 Constitution, malinaw naman na talaga hong continuing no, from 19th to 20th Congress. Pero parang nabanggit din ho kasi ni Senate President Cheese Escudero na titignan at pagbobotohan muna kung papayag na ituloy ng 20th Congress ito. Bakit ho nagkakaganito? Gayong malinaw naman daw sa konstitusyon na dapat talaga wala ng kwestiyon ng pagbobotohan. Actually, hindi nga rin po namin malaman dahil paiba-iba po yung kanilang mga desisyon. Noong una, nag-issue na po sila ng imbitasyon sa amin na supposedly nung nakaraan pa, nung June 2 or June 3, kung hindi po ako magkakamali. Tapos, ito po yung kanilang pinagpaliban. Dapat po kahapon, June 11, babasahin na po yung articles of impeachment sa Senado ng House Prosecutors. Kaya lang biglang nagbago na naman po, iba na naman po yung kanilang diskarte.
Kaya nga po, maski kami po naguguluhan na. Kaya nga po, ito nga po ang naisip po namin, magbigay linaw po dito. May mga ilang katanungan po kami na tingin namin dapat maliwanagan din po. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yan po naman si Congressman Joel Chua.